Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa bahay na pula na haunted house. At true story to na nangyari sa totoong buhay. So simulan na natin ang kwento mga kamoyski. Sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan, may isang lumang bahay na matagal nang bumabalot sa takot at kaba sa mga local. Kilala ito sa pangalang Bahay na Pula, isang lumang mansyon na mas natatangi dahil sa matingkad nitong pulang kulay at madilim na kasaysayan. Sa unang tingin, para lamang itong isang sa mga lumang bahay sa probinsya. Ngunit, sa loob nito ay nagkukubli ang mga bangungot ng nakaraan. Isa itong bahay na saksi sa kasamaan, kalupitan, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari mula sa panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig hanggang sa modernong panahon. Naging bahagi ito ng mga alamat at kababalaghan at tunay na pangyayari sa karahasan. Ang Bahay na Pula ay itinayo noong panahon ng Kastila at naging tahanan ng isang kilalang pamilya sa Bulacan. Ang pamilya ay mayayaman at kinikilalang makapangyarihan sa kanilang komunidad. Ginamit nila ang mansyon bilang kanilang tahanan sa loob ng isang dekada. Ngunit, nang dumating ang World War II, nagbago ang lahat. Noong 1941, nang sinakop ng Imperial Japanese Army ang Pilipinas, gamit ng mga sundalong Hapones ang Bahay na Pula bilang isang garrison or torture chamber. Ayon sa mga ulat, maraming kababaihang Pilipina ang sapilitang kinuha ng mga sundalong Hapon mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan at dinala sa Bahay na Pula. Tinawag nilang mga comfort woman, mga babaeng ginawang alipin sa sexual na pagpapaabuso ng mga sundalo. Dito sa Bahay na Pula, ginahasa, pinahirapan at pinatay ang mga maraming kababaihan. Marami sa kanila ay hindi na muling nakita ng kanilang mga pamilya. Ayon sa ilang nakaligtas, walang awa silang binubugbog, tinatali at pinapahirapan ng mga sundalong Hapon. Ang iba na may pinatay ng walang matapos pagsawaan ng mga Hapones. Matapos ang digmaan, natagpuan ang mga labi ng ilang mga babae sa paligid ng bahay, tila iniwan upang mabulok ng walang hustisya. Dahil sa mga trahedyang ito, nagsimula nang kumalat ang paniniwalang may mga kaluluwang nanatili sa bahay na hindi matahimik. Dahil sa madugong kasaysayan na to, maraming kwento ng mga multo, espiritu, hindi may paliwanag na pangyayari ang namula sa Bahay na Pula. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na kwento ng kababalaghan. Maraming nakapunta sa bahay ang nakakarinig ng iyak, hiyaw at pagsusumamo ng mga babae, lalo-lalo na tuwing gabi o madaling araw. Sinasabing ito ay may mga spiritual or ng comfort woman na hindi pa rin nakakahanap ng kapayapaan. May mga residente at bisita na nakikita ng isang babaeng nakaputing damit sa bintana ng Bahay na Pula. Minsan nakatayo lang ito at nakatitig, ngunit kapag lumapit ka, bigla na lang itong maglalaho sa hangin.
May ilang paranormal investigators at adventure seekers na nakaranas ng biglaang lamig sa paligid, matinding bigat sa katawan, at pakiramdam na parang may nakatingin sa kanilang habang nasa loob ng bahay. May mga ulat na biglang nagsasarado ang mga pinto at bintana ng walang dahilan, kahit walang malakas na hangin o ibang tao na gumagalaw. Madalas rin marinig sa bahay ng mga hayabag ng isang taong naglalakad, lalong-lalo na sa ikalawang palapag ng bahay na mansyon. Ngunit kapag sinilip, wala namang tao roon. May bisitang natulog malapit sa bahay ang nagsabi nagkaroon sila ng masamang mga bangungot kung saan nakikita nilang tinotorture o ginagahasa ang mga babae. Dahil sa nakakatakot na kwento, ang kasaysayan ng bahay na pula, ito ay naging isang sikat na lugar para sa mga paranormal investigators or urban explorer na marami nagtatangkang tuklasin ang mga misteryoso nito. Ngunit noong 2016, ang bahay na pula ay tuluyang na-demolish upang bigyang daan ang bagong development lugar. Sa kabila ng pagkawasak nito, marami ang nagsasabing hindi na walang mga kaluwang na nanirahan dito, at may mga kalokal na naniwalang patuloy pa rin nagpaparamdam ang mga multo sa dating kinakatayuan ng bahay na pula. So, sana nag-enjoy kayo sa aking kwento mga kamoyski. Mag-upload ulit ako ng bagong video sa susunod na linggo. Magandang gabi.